Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat PH Update TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. International Criminal Court Prosecutor, pinagpipilitan pa rin. Ayaw bitawan ang investigasyon sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. At dalawang membro ng ating lehislatura at hekutibo na si Senator Bato de la Rosa at DOJ Secretary Boyeng Remulla. Diretsang sinagot ang ICC prosecutor. Narito ang full report. Pero bago ang lahat mga Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat PH Update TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. mga kachika, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, huwag mo nang patagalin yan. I-subscribe mo na yan at huwag mo rin kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng bagong video na i-upload namin. At yun na nga mga kachika, hindi nga tinanggap ng ICC prosecutor Karin Ka ng hiling ng Pilipinas government na itigil ang investigasyon sa war on drugs at umano'y extrajudicial killing. Kiit ng prosecutor, dapat ituloy ang pag-iimbestiga dahil wala umanong merito ang argumento ng Pilipinas. Kamakailan lang nga ay matatandaang napabalita ang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi na muling sasali sa ICC ang Pilipinas. Ayon pa nga sa Pangulo, the Philippines has no intention of rejoining the ICC, International Criminal Court. Sinasabi naman namin may investigasyon naman dito at patuloy rin naman ang investigasyon. Bakit magkakaroon ng ganon? End quote. At matatandaan din na ang hiling na rin ng gobyerno ng Pilipinas sa Pre-Trial Chamber PTC ng International Criminal Court. Natanggihan ang kahilingan ng ICC prosecutor na ipagpatuloy ang investigasyon nito sa kampanya laban sa war on drugs ng Pilipinas. Ayon yan sa pinalabas na pre-statement ng Solicitor General Bernardo Guevara. Ayon nga sa statement, the ICC has no jurisdiction over the situation in the Philippines. The Ali murder incident that happened during the relevant period do not constitute crimes against humanity, considering that said incidents do not qualify as an attack against the civilian population. Furthermore, the said occurrences were not in furtherance of the state or organizational policy to commit such attack. The situation in the Philippines is inadmissible under Article 17 of the Rome Statute. The Philippine government emphasized that the complaints filed before the ICC are already being investigated and prosecuted by the proper agencies, and that the state is neither unwilling nor unable to carry out these domestic proceedings. A report on the progress of this investigation was included in the submission. Under the complementarity principle, state-level investigative proceeding should take a precedence, thereby rendering the resumption of the OTP's investigation into the Philippine situation unwarranted. End quote. Ang pahayag na ito ni Solicitor General Bernardo Guevara ay tinanggihan nga ito ni Prosecutor Karin Kan ng International Criminal Court. Ang hiling ng Pilipinas na itigil ang investigasyon nito kaugnay ng mga namamatay sa bansa dahil sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bansa. Inihayag ng Pilipinas ang tatlong dahilan para itigil ito. Ito ay ang lack of jurisdiction,
advisability at complementarity sa 21 pahay na tugon ni Ka nitong September 2022 at ipinadala sa ICC Pre-Trial Chamber. Tinanggihan nga ng ICC ang argumento ng Pilipinas ayon nga sa sulat ni Khan sa ICC Pre-Trial Chamber. The prosecutor respectfully submits that none of those arguments have merit. Sinabi pa nga ni Khan na hindi na ipinakita ng Pilipinas na ginawa nitong investigasyon ay sapat at sumasailalim sa ginagawa ng chamber. Una nang sinabi ng Pilipinas na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas at nagsasagawa naman ito ng sariling investigasyon tungkol sa nasabing patayan. Ayon nga kay Khan, the government Philippines argues that its criminal justice system generally function well and that certain administrative and other mechanisms may or can result in criminal proceeding. However, nothing in the observation nor in the hundreds of pages of associated annex substantiate that criminal proceeding actually had been or are being conducted in anything more than a small number of cases. End quote. Ipinaliwanag pa ni Khan na hindi nagsagawa ng criminal investigation ng bansa kaugnay sa war on drugs ng dating administrasyong Rodrigo Duterte. Dahil sa mga nasabing dahilan, iginiit pa ni Khan na dapat ituloy ang ICC ang investigasyon sa Pilipinas. Formal na hiniling ni Khan ang pagpapatuloy ng investigasyon sa Pilipinas noong June 24. Matapos suspendihin ng ICC ang investigasyon nito noong November 2021. Bilang tugon naman sa kahilingan ng Pilipinas na ihinto ng investigasyon hanggang noong May 31, sinabi ng gobyerno ng Pilipinas na mayroong 6,252 na drug suspect ang namatay sa legitimate na anti-drug operation. Sinasabi naman ng maraming human rights group na ang aktwal na bilang ng mga namatay dahil sa war on drugs sa Pilipinas ay nasa 12,000 hanggang 13,000. Lumalabas din sa bilang ng United Nations Human Rights Office of the High Commission of Human Rights na mayroong hindi bababa sa 8,600 katao ang namatay sa war on drugs hanggang nitong March 2022. Ayon naman sa resulta ng ginawang pag-aaral ng University of the Philippines UP hanggang nitong July 23, 2021, tinatayang 2 kataong namatay bawat araw sa bansa dahil sa Dragon War sa Pilipinas. Samantala, kaugnay sa balitang ito, nagbigay naman ng pahayag ang 2 membro ng ating lehislatura at hekutibo na sina Bato de la Rosa at DOJ Secretary Remulla. Ayon pa sa kanila, Senator Ronald Bato de la Rosa quoted, "Ano siya, hello? Bakit siya mag-insist? Diba? Kayo mismo tanungin ko. You are a witness to what is happening in this country. Mayroon ba tayong crimes against humanity na nangyayari rito? Wala naman eh. Bakit siya mag-insist? He is not a part of Philippine government. He is not part of Philippine jurisdiction. Bakit siya nag-i-insist na makialam sa ating problema rito?" End quote. At ayon naman kay DOJ Secretary Remulla mula sa balita, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said that International Criminal Court Chief Prosecutor Karim Khan was doing a tribunal a great disservice by challenging the Philippine system for insisting on a full-blown investigation of the alley crimes against humanity committed during the drug war under Duterte's administration. End quote. Bunsod sa kanilang naging pahayag, hindi din nakapagpigil ang sikat na abogado na si Atty. Nick Nangit na sang-ayunan ng naging pahayag ng 2 membro ng lehislatura at hekutibo. Aniya, legislative at executive statements. Tama ang 2 magigiting na membro ng ating lehislatura at hekutibo na sina Senator Bato de la Rosa at DOJ Secretary Remulla, Poke Olay Ameriro and Pakankan. At saka, anong krimen laban sa sangkatauhan ng Putak-Enyo? Bansa namin ito. Maayos tumatakbo ang pamahalaan, maging ang hudikaturya at hindi na kami kasali sa kalukuhan yung ICC.
let's see, and quote. At yun na nga mga kachika, ano na ang iyong magiging At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.